Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is faithful. The Lord is faithful. Amen? At meron tayong pruweba ngayong gabi. Palakpakan po natin ng Panginoon dahil po kasama po si Michael sa kanila po board exam, electrical engineer. Yan po yung isa sa slot na wala pa po tayo dito sa church, electrical engineering. Marami tayong mechanical, marami tayong civil, wala tayong electrical. At ngayon po ay, si Michael po ay legitimate member ng church natin dahil po siya ay binaptize sumunod sa bautismo sa tubig, yung huling po natin, yung huling baptism natin. Ang ating pong anniversary. So, minsan pa po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yan. So, wala tayong, ang alam namin ni Pastor Jonathan, okay na to eh. Tatlong beses na namin ito pinaayos. Pinag-alam ko pa paano, anong nangyayari, bakit, na ano ulit. Medyo uminit po yung ating circuit breaker. Kaya wala tayong aircon. So, magpapatuloy po tayo sa ating pong aralin, sa ating pong theology class. Again, masyadong malakas. And again, yan. Okay na yan. So, pwede po kayong sabagay mainit. Nawala na nga pala yung aircon. Pwede po kayong mag-snack, magkape, habang po tayo nagkakaroon ng ating pong pag-aaral. Ang ating pong pagtalakay, mga kapatid, doon po sa pangalawang punto o ikalawang point of tulip, 5 points of Calvinism. Yung pangalawa po, which is unconditional election. Sa 3 linggo na po natin itong pinag-aaralan. Pangatlong linggo na po itong time na ito na ating pong pinag-aaralan ng patungkol sa unconditional election. At nandito po tayo, mga kapatid, sa pangalawang subpoint ng ating pong unconditional election, which is God's choice or God's election was not based upon any foreseen faith or good works. Ang ibig po sabihin sa Tagalog, ang paghirang o pagpili ng Diyos para sa kaligtasan, paghirang o pagpili ng Diyos para sa kaligtasan ay hindi po nakabase sa kung anumang nakita ng Diyos na gagawin ng tao sa hinaharap. Okay? Hindi ka iniligtas ng Diyos dahil may nakita siyang maganda sa iyo sa future na gagawin mo. Hindi po ganon. Okay? Pero yan po ang isang pinakapopular na paniniwala. Marami kayong maririnig na ito po ang kanilang posisyon sa kanilang pong teolohiya. Ito po ang kanilang doktrina. Na ang Diyos, mula sa kanyang transcendence, mula sa nakaraan pa, ay sinilip niya ang bawat isang tao at tinignan niya kung ano ang kanilang gagawin. At dahil sa nakikita ng Diyos ang kanilang gagawin, ay humirang siya ng mga tao para sa kaligtasan. Yun po ang isa sa pinakapopular na doktrina. Pero hindi po gano'n ang ating paniniwala. Okay? At least yung paniniwala ng inyong pastor. Hindi po gano'n. Dahil hindi po yun consistent sa mga sinasabi po ng banal na kasulatan. Ang ating pong paniniwala o ang paniniwala ng inyong pastor ay ang Diyos ay hindi nagkaroon ng anumang basihan sa kung anumang makikita niya sa future na gagawin ng tao para piliin niya sa kaligtasan. Okay? Ang desisyon ng Diyos ay nananatiling sa Kanya lamang at hindi nai-impluwensyahan
ng anuman at ng sino man. Okay? Nagdesisyon siya sagan ng kanyang sariling desisyon. Not influenced by any other things or any other people or person. Okay? Kaya ito yun ang pinag-aralan natin last time. And ang isang naging malinaw na batayan natin doon bilang ating pong teksto sa Biblia o last Thursday is yung nakalagay po sa Romans chapter 9 verses 16 to 18. Ang sabi po, wala. Ayan, medyo tayo kung meron kayong mga Bible o kaya sa mga cellphone nyo, kailangan yung to, or isulat nyo na lang yung mga verses. Sabi po sa Romans chapter 9 verses 16 to 18, it does not therefore depend on man's desire or effort, but on God's mercy. Okay, ang paghirang ng Diyos, ang pagpili sa iyo para sa kaligtasan ay hindi nakabase sa kung anumang gusto mo o kung anumang effort mo. Ang sabi dito, it does not therefore depend on man's desire or effort, but on God's mercy. Kaya sinabi niya dun sa verse 18, therefore, God has mercy on whom He wants to have mercy, and He hardens whom He wants to harden. Kinakaawaan niya ang gusto niyang kaawaan at pinapatigas ang puso ng gusto niyang patigasin ng puso. Ngayon, linawin natin yon, yung pagpapatigas ng puso ng tao. Ang Diyos ba, ganito ba ang ibig sabihin ng pagpapatigas ng puso? Para po magkaroon kayo ng konting kalinawan, baka nagkakaroon kayo ng kaisipan, napaka-unfair naman ng Lord. Pinatigas niya yung puso. Okay, hindi po yung iniisip natin na mabait naman yung tao, mabait naman si Pastor Doy, pero nagdesisyon ng Lord, patigasin ko kaya ang puso nito. Hindi po sa ganong paraan. Okay? Hindi po ganon. Tandaan natin mga kapatid, ang mga tao ay bagsak na. Lahat ng tao. Makasalanan. Since the fall of Adam and Eve, ang lahat po ng tao, kasama si Adan at si Eva, iisa lang po ang destinasyon. Tandaan natin yan. Masama lahat ng tao. Hindi sila pinasama ng Diyos. Yung pinag-aralan natin noong una-una sa theology class, because of man's free will, nung first time na gamitin ng tao ang kanyang free will, ang desisyon niya ay to disobey. Okay? At ang disobedience na yon ay nagbunga ng pagbagsak niya sa moralidad niya at sa lahat. Kasalanan. At ang resulta nun ay kamatayan. Yun po ang nangyari. Hindi po gawa yun ng Diyos. Gawa yun ng tao. Ang tao ang nagdala sa kanya. Ang tao ang nagdala sa kanyang sarili sa kapahamakan. Okay? Aalisin natin yung kaisipan na pinatitigas ng Diyos, ang gusto niyang patigasin ng puso, na para bagang ang dahilan ng pagkapahamak ng tao ay ang Diyos. Hardening of the heart means, listen very carefully, yung pagpapatigas ng puso ng Diyos sa tao means, it is fitting to say that hardening means God is letting them do what they want to do. Okay? Saan po nakasulat yun? Yun po ang nakasulat sa Romans chapter 1. Kung babaybayin niyo Romans chapter 1, verses 21 to 32, yun po ang mga nakasulat doon. Okay? Mag-ano tayo ng konti, magbasa tayo ng konti. Dun sa Romans chapter 1, verses 21 to 32. Ang sabi po doon, for although they knew God, they neither glorified Him as God, nor gave thanks to Him. But their thinking became futile, and their foolish hearts were darkened. Although they claimed to be wise,
they became fools and exchanged the glory of the immortal God for the images made to look like mortal men and birds and animals and reptiles. O, so nandun sa ganung kalagayan ng tao. And then in verse 24. Therefore, pag sinabi natin therefore, conclusion, o meron ng desisyon ng Lord, base doon sa ginagawa ng tao. Therefore, God gave them over to the desires of God gave them over in the sinful desires of their hearts. Okay? Huwag natin isipin na mabait naman, pinatigas ng Lord ang puso, kaya naging masama. O hindi ganun. Masama ang tao at ayaw niyang magpasakop sa Diyos. Dahilan daw sa ganung kalagayan, sabi ng Biblia, dahil sa ganung kalagayan ng tao, God gave them over. Hinayaan sila ng Diyos sa kung anong gusto nilang gawin kasi ayaw nilang sumunod sa Diyos. Yan ang ibig sabihin ng hardening of the heart. Imagine, listen very carefully, ilang plagues, anong plagues? Salot. Listen very carefully. Ilang salot ang dumaan sa Egypt? Ilan? 10. Okay? 10 salot ang dumaan sa Egypt. Ibig sabihin, 10 beses ang pinagbibigyan ng Diyos ng pagkakataon ng paraon. Okay, nakikita niyo, ano yan, amazing spectacular events ang nangyayari na hindi mo talaga nakikita ang normal na nangyayari, mga imposible, na nakikita ni Pero yon. Nakikita niya ang kamay ng Diyos doon. Kaya sabi dito, although they knew God, they neither glorified Him as God, nor gave thanks to Him. Hindi niya kinilala ang Diyos, hindi siya nagpapasalamat sa Diyos. Imbes, ang ginawa ni Pero, kiniklaim niya na siya ang Diyos. Dahil sa ganong kalagayan, listen very carefully. Dahil sa ganong kalagayan, ang desisyon ng Diyos, I will give you to the deceitfulness of your heart. Okay? Papabayaan kita sa kung anong gusto mong gawin sa katigasan ng iyong ulo. Hindi ginawang matigas ng Diyos ang puso ni Pero. Hinayaan niya. Ibig sabihin, mga kapatid, napakapalad natin. Listen very carefully. Kasi tayo, para din tayong si Pero. Okay? Yun ang sinasabi sa Roma chapter 3 verse 23. For all have sinned and fell short of the glory of God. Hindi tayo pinili ng Diyos dahil kakaiba tayo kay Pero. Dahil mas magaling tayo kay Pero. Dahil tayo sumusunod. No. Kaya sabi dito, ang pagpili ng Diyos ay by mercy. By grace. Ibig sabihin, hindi tayo kapili-pili. Hindi tayo kahirang-hirang. Ngunit, binigyan tayo ng ganong klaseng biyaya ng Diyos. Okay? Huwag niyo isipin, si Pero, tigas ng ulo niya ako, okay ako, kaya hilirang. No. Hindi. Pareho ka rin ni Pero. Pareho din tayo ni Pero. Kaya wala tayong ipagmamalaki dito. Ang paghirang ng Diyos ay sa pamamagitan ng kanyang awa, grasya, kabutihang loob. Kaya naman sumasabog ang ating, kung naintindihan natin mabuti yun, mga kapatid. Because we know what our tendencies are. Alam natin kung sino tayo. Yung mga tao nga hindi maamin kung sino sila, kung gaano sila kabagsak, hindi pa niya nakikilala ang sarili niya. Niloloko pa niya ang sarili niya. Alam natin kung sino tayo. Naiintindihan natin ang mga tendencies natin.
But we are praising God. Pinagpapasalamat natin sa Lord na, Lord, niligtas mo ako. At pinagpapatuloy mo akong ayusin kahit na kilalang-kilala ko ang sarili ko na hindi ako maliligtas sa gana aking sarili. Kailangan malinaw sa atin yon. Because if not, kung hindi mo nakikita ang sarili mo na bagsak ka, na wala ka, marumi ka, kung hindi mo nakikita ang sarili mo, hindi mo ma-appreciate ang salitang mercy, awa, pasang-awa, palakol ang grade mo, o baka hindi lang palakol, baka zero, pero pasang-awa ka, pinasang-awa ka ng Diyos. So, ibig sabihin ng pagpapatigas ng puso, mga kapatid, huwag tayo magkakamali na unfair ang Lord, na mabait naman yung mga tao na yon, bigla niyang pinatigas ang puso. No, hindi gano'n. Makikita niyo yung kasagutan sa Romans chapter 1, verses 24 to 32. Sulat niyo na lang. And then, let's move on. Okay. Ngayon merong katanungan. Okay, dahil foreknowledge ang pinag-uusapan. Ginamit ba ng Diyos ang kanyang foreknowledge o ang kanyang... Ano yung foreknowledge sa Tagalog? Foreknowledge. Nakita niyo na ba sa Tagalog Bible? Parang hindi naman panghuhula Hindi nang huhula ang Diyos. Alam niya ang future. Hindi niya hinuhulaan. Kundi alam niya talaga. Pag sinabi yung panghuhula, prediction, hindi mo pa alam, pinipredict mo lang. Ang Lord, meron siyang foreknowledge. Ibig sabihin, alam niya lahat kung anong mangyayari dahil siya ang may control ng lahat ng mangyayari. Siya ang nagsalita kung anong mangyayari. Siya rin ang may kapangyarihan para ganapin kung anong kanyang sinalita sa future. Yun ang ibig sabihin ng foreknowledge. Ngayon ang tanong, mga kapatid, ginamit ba ng Diyos ang kanyang foreknowledge para sa kaligtasan ng kanyang mga hinirang? Okay. Ginamit ba ng Diyos ang kanyang foreknowledge para sa kaligtasan ng kanyang mga hinirang? Ikot-ikot lang tayo, titignan natin kung kaya nating i-deduct ang katotohanan. Ginamit ba ng Diyos ang kanyang foreknowledge para sa kaligtasan ng kanyang mga hinirang? Ano sagot? Ginamit ba niya? Ginamit ba niya ang kanyang foreknowledge para sa kaligtasan ng kanyang mga hinirang? Bakit kailangan niyang gamitin ng foreknowledge? Pag sinabi natin ginamit niya ang kanyang foreknowledge, ibig sabihin, tumingin na naman siya sa future. Okay? At pagtingin niya sa future, mabait si Yoli, mabait si Yoli. Iligtas ko kaya siya. Ganun ba ang pagpili ng Diyos? Hindi. Hindi niya ginamit ang kanyang foreknowledge sa paghirang. Okay? Ang sinasabing foreknown na binabasa natin sa Romans chapter 18, hindi yung tinignan niya yung future and then pumili siya sa future. Hindi. Ang sinasabing foreknown sa Romans chapter 28 is, kinilala na niya, tinawag na niyang sa kanya ang mga hinirang niya noon pa man. Pero hindi niya pinili ito dahil may nakita siya sa future. Okay? Nagkakaintindihan? Humirang siya ng tao at kinilala niyang sa kanya. Natatandaan niyo yung mga, yung mga messages natin. Predestined, hinirang, and then foreknown, itinalaga, and then, ano yung susunod? Elected, hinirang, and then foreknown, itinalaga, and then predestined, kinilala. Sorry. Okay, ayusin natin. Elected means hinirang. Foreknown means kinilala. And then predestined means itinalaga. Okay? Kagulo-gulo kanina. Hinirang, kinilala, itinalaga. For those God predestined, for those God whom elected, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers. Those God
predestined, He also, those God foreknew, He also predestined. Yun pala. He also predestined. Hinirang, yung pagkahirang, wala tayong makitang basihan ang Diyos. Walang basihan na mababasa na hinirang niya dahil, walang ganun eh. Ang sinabi lang, hinirang niya kasi nagdesisyon siyang hiramin at binigyan niya ng awa at pag-ibig. Yun lang ang mababasa. Walang mababasang hinirang niya si Sister Tina dahil mabait si Sister Tina. Wala. Mabait ka ba, Sister Tina? Dahil ginawa kang mabait ng Lord. Hindi ka hinirang dahil mabait ka. Okay? Wala nga eh. Bagsak nga tayo lahat eh. Ikot-ikot lang tayo. Ikot-ikot. Bagsak tayo lahat. Ngayon, mabait tayo, bumabait tayo dahil hinirang ka ng Diyos. Kino-conform ka. Yun naman yung pang Sunday natin. We are being conformed to the image of His Son. Hindi tayo ganon on our own. Nagiging ganon tayo kasi hinirang tayo ng Diyos. We are being conformed. Okay? Pero ang paghirang sa'yo, kapatid, ay hindi nakabase sa kung ano mang ginawa mo o ano mang gagawin mo sa future. Kundi dahil sa, yun ang gusto ng Diyos. Yun ang desisyon niya. At doon tayo, yun ang tatanggapin natin sa ating isipan. So, ginamit ba ng Diyos ang kanyang foreknowledge para sa kaligtasan ng kanyang mga hinirang? Hindi. Hindi niya ginamit. Okay? Wala ba siyang control? Ito yung susunod na tanong. Wala ba siyang control? Ang Diyos ba ay walang control sa mga magaganap? Meron siyang control o wala? Meron. Under the doctrine of sovereignty of God, pag sinabi natin sovereignty of God, eto ang Diyos. Makinig mabuti, eto ang Diyos at walang nandito pa. Eto ang Diyos at walang nandito pa at ang lahat ng naandito under the sovereignty of God ay kontrolado niya. Kahit si Satan. Kaya hindi ka maaano ni Satan kung hinirang ka. Tandaan mo yan. Huwag mong papalakasin yung kapangyarihan ni Satan na parang bagang takot na takot ka dahil may magagawa sa iyo si Satan. No. Malinaw sinasabi sa Biblia. Greater is He who is in me than he who is in the world. Napakadakila at napakalakas ng nasa sa akin. Sino bang nasa iyo? Ang Diyos, ang Holy Spirit. One of the triune person of God. One Godhead, and then triune God, the Father, the Son, the Holy Spirit. Nasa iyo ang Holy Spirit as representative ng Father and Son. Yun ang pinangako ni Jesus Christ. Kaya ang sabi niya sa atin, greater is He who is in me than he, Satan, sino man yan, who is in this world. Pati yung sarili mo. Hindi mananaig yung sarili mo sa kung ano yung nasa sayo. Greater is the Holy Spirit who is in you. Kaya huwag mo sabihin, ang hina ko, talo ako ng kasalanan. Ay, hindi ganun ang sinasabi ng Biblia. Walang ganun. Hindi natatalo ang hinirang. Kaya ka nga, yung ating year team. Anong year team natin? You are more than conqueror ka. Yan ang sabi ng Biblia. So, hindi ka matatalo. Okay? So, wala ba siyang control sa magaganap sa future? Anong sagot? Meron. Ang Diyos ang may control ng lahat. So, meron bang mga bagay? Ito pa, isang tanong. Meron bang mga bagay na pinlano ng tao na nakikita ng Diyos na yun ang gagawin niya, ng tendencies niya, yun ang gagawin ng tao na yun, pero hindi pinangyari ng Diyos?
Meron bang mga plano tayo? Gusto nating mangyari? Yun ang buong puso't isipan natin at pagkatao natin, nakadesidido na yun ang gagawin. Pero, pipigilan ng Diyos? Of course. Kasi siya nga ang sovereign. Kaya, kung titignan natin ang mga istorya sa Bible, mga kapatid, pag gustong iligtas ng Diyos ang isang lipi o ang Israel, walang magawa ang kapangyarihan ng tao. Kitang-kita natin yon sa panahon ng Egypt at ng Israel. Okay? Kahit gaano katindi ang kapangyarihan ng Paraon, listen very carefully. Kahit gaano katindi ang kapangyarihan ng Paraon, dahil siya ang makapangyarihan, walang magawa. Dahil sa soberenya ng Diyos. Dahil ang Diyos ang Almighty, all-powerful, hindi kayang manaig ng balakid ng tao. So, there are things, mga kapatid, that people desire or plan na hindi pinangyayari ng Panginoon. Nakikita ng Diyos ang future. Alam ng Diyos ang tendencies ng tao, ang gagawin niya. Pero dahil siyang Diyos, kaya niya itong sawatahin at kaya niya itong pigilan. Magbabasa ako ng isang teksto patungkol dito. So, was there anything God foreknew, but He did not predestinate to happen? So, meron bang mga nakikita ang Diyos na gustong gawin ng tao, pero hindi niya hinahayaang maganap? So, mababasa natin to sa 1 Samuel chapter 23, verse 7 to 13. Matututo tayo sa sa storya na ito. So, there are things that God foreknew, alam na niya, nakita na niya, but He did not allow to happen. It is written in 1 Samuel chapter 23, verses 7 to 13. And it says, Saul, sino si Saul? Saul sa Tagalog. Sana, kasi hindi natin na-appreciate ang Biblia pagka hindi natin kilala yung mga karakter dito. Sino si Saul? Sa Old Testament. King Saul. Sino siya? Siya yung unang hari ng Israel. Hindi naman si David. Si David ang pangalawang hari. Si David is the man after God's own heart. Siya ang pangalawang hari. Pero si Saul, yung unang hari na pinili ng tao. Hindi ang Diyos ang pumili, kundi ang tao. Ang nagluklok kay Saul, first king, ay ang tao. Kaya palpak. Okay? Si David ba palpak? Palpak din naman. Okay? Pero, hiniram siya ng Diyos Kaya inayos ng Diyos ang patotoo ni David kahit na nagkapalpak-palpak siya. Sabi dito sa istorya, Saul was told that David had gone to Keilah. And he said, God has handed him over to me. For David has imprisoned himself by entering a town with gates and bars. And Saul called up all his forces for battle to go down to Keilah to besiege David and his men. When David learned that Saul was plotting against him, he said to Abiathar the priest, "Bring the ephod." David said, "O Lord, God of Israel, your servant has heard definitely that Saul plans to come to Keilah and destroy the town on account of me. Will the citizens," listen very carefully, si David, kasi bago humahakbang si David, nag-i-inquire siya sa Lord. Okay? Yung istorya na ito, bigyan muna natin ng background para maintindihan yung istorya. Yung Keilah, ito ay lugar, syudad, yung Keilah. But this city, in the plains of Judea, yung city na ito is, meron tong fortified wall, naka-fence to. Okay? Kaya pag pumasok ka dun sa loob ng city, ng Keilah,
And medyo parang kinulong mo na yung sarili mo. Hindi ka basta-basta makakalabas dahil meron siyang iisang gate. Kaya nung nag-aaway na dito si hindi pala nag-aaway, o inaaway na ni Saul si David dito. Tinutugis na ni Saul si David. Kasi ang gusto na ng tao, palitan si Saul ang iupo bilang hari. Si David na. Yan ang naririnig ni Saul. Hindi makapayag si Saul. Kaya gusto niyang patayin si David. Okay? So, narinig ni David na susugurin ng mga Pilisteo, ng Philistine, yung siyudad ng Kaila. Okay? Kaya nag-inquire muna siya sa Lord. Lord, ililigtas ko ba ang city of Kaila? Gusto mo bang iligtas ko yung mga kababayan doon? Remember, yung Kaila is a city in the plain of Judea, means marami doon kababayan. So, sabi ni David, Lord, ililigtas ko ba sila? Ang sabi ng Lord is, iligtas mo sila. Talunin mo ang mga Pilisteo at iligtas mo sila. So, David with his 600 men went to Kaila. Pumunta siya sa siyudad ng Kaila. Pumasok sila sa fortified na city. And then, ginera nila yung mga Pilisteo at tinalo nila. Ibig sabihin, pakinggan mabuti, niligtas nila David ang mga kababayan sa Kaila. At tingnan mo mamaya kung anong gagawin ng niligtas niya. Okay? Niligtas na niya, tingnan natin kung anong gagawin nila. Okay, kaya nung nalaman ni Saul na nando si David pumasok sa city ng Kaila, sabi ni Saul, kinulong ni David yung sarili niya. Magpadala kayo ng maraming tao at kukubin natin ang Kaila at yayariin natin doon si David, ang kanyang mga tauhan. Papatayin natin sila. Kasi hindi sila makakalabas. Makukubgob natin sila doon. Okay, meron namang mga loyal si David. Nakarating kay David ang balita. Nasusugurin ni Saul yung Kaila. Kaya, bago nagdesisyon si David, nalabanan si Saul, nag-inquire na naman siya. Ayun sinabi dito, bring the ephod. Yung ephod po para itong apron na gamit-gamit ng mga priest noong kapanahonan nila David. Meron doon mga yung sinasabing Urim and Tumim na ginagamit ng mga priest kung saan nagsisignify ng kung ano yung sagot ng Lord. Kaya may nabanggit dito na ephod. Hindi tayo mag-detail doon. Yun yung sinasabing ephod. Yung nag-i-inquire si David sa kung anong desisyon ng Lord. Ang tanong ni David, O Lord, God of Israel, your servant has heard definitely that Saul plans to come to Kaila and destroy the town on account of me. Pupunta siya dito, Lord, nabalitaan namin, at pupuksain ang buong Kaila dahil nandito ako sa loob. Now in verse 11, tingnan niyo yung isa pang tanong. Will the citizens of Kaila surrender me to him? Okay, itong senaryo mga kapatid, kaliligtas pa lang ni David sa Kaila. Niligtas niya yung mga kababayan niya doon. Dahil ginigera ng mga Philistine. Okay? So dumating si David as a savior. Niligtas niya ang Kaila. Kaya ngayon tinatanong ni David sa Panginoon, Panginoon, isusurrender ba ako ng mga taong ito na niligtas ko pagdating ni Saul? Remember, Saul is the king of Israel. Okay? So sakop pa rin ni Saul yung Kaila. Anong magiging matimbang sa Kaila? Yung susunod ba sila sa hari? Or tatanaw sila ng utang na loob dahil niligtas sila. Kaliligtas pa lang sa kanila. Very fresh ni David sa mga Philistine. So the question of David, the inquiry of David is, will the citizens of Kaila surrender me to him? Will Saul come down as your servant has heard? O Lord, God of Israel, tell your servant. And the Lord said, ito ang sabi ng Lord, ang tanong ni David, kukubkubin ba kami ni Saul? And the Lord said, He will. Okay?
Sabi ng Lord, kukubkubin kayo ni Saul. So yun yung unang answer. Ngayon, umulit pa ng tanong si David kasi hindi nasagot yung una. Again, David asked, will the citizens of Keilah surrender me and my men to Saul? And the Lord said, they will. Ayan. Nakita mo yung tao talaga, walang yung tendency ng tao, no? Ililigtas niya yung sarili niya. Pero, isusurrender niya yung tumulong sa kanya. Pero ililigtas niya kanyang sarili. Sabi doon, they will. Press na pagliligtas ni David. Pero pagdating ni Saul, sabi ng Lord, isusurrender ka nila. Baliwala yung ginawa mo. Isusurrender ka nila kay Saul. Now, verse 13. So David and his men, about 600 of them, 600 in number, left Keilah and kept moving from place to place. Okay? Dahil sinabi na ng Lord kung ano ang tendencies o ang plano ng Keilah at ni Saul, kaya naman nag-move na si David. Iniwasan ni David ang confrontation. Okay? Hindi na sinabihan itong mga tao sa Keilah, pagbihira kayo. Wala kayong mga utang na loob. Niligtas ko kayo, pero ngayon, bibigay nyo pala ako papapatayin nyo pala ako. Ayan. Hindi niya na sinabihan, ganon. Kundi, sumunod siya sa panukala ng Diyos na umalis siya at iwasan yung confrontation. Because imagine, ang maglalaban, pag dumating si Saul, Israel, dahil sa kahunghangan ni Saul. So anong pinakita dito? This passage illustrates how David relied on God's leading in his day-to-day decisions. Okay? Nagre-rely siya kung anong kanyang gagawin and his desire to help his fellow countrymen. And David does not act until he knows the Lord's will in the matter. But amazingly, sabi ng istorya, pagkatapos niya iligtas, amazingly, the people of Keilah were disloyal to David even after he had saved them. They were even willing to betray him. Okay? Ang tanong na susunod, bagamat nakita ng Diyos kung ano yung plano ni Saul at kung ano yung tendency ng citizens of Keilah, pinangyari ba ng Lord kung ano yung nakita niya? Anong sagot? Pinangyari ba ng Lord? Ang tanong kasi, kukubkubin ba ako ni Saul? Sabi ng Lord, He will. Isusurrender ba ako ng Keilah? Ang sabi ng Lord, they will. O di nakita ng Lord ang gagawin ni Saul at ng Keilah. Pero ang tanong, nakita ng Lord, pero pinangyari ba niya? O yun. Ang Lord ang may control pa rin. Kahit na sumusugod na sila sa Saul, wala na silang aabutan doon. Okay? Kahit gusto, kasi future to eh. Nabitray na ba ng Keilah si David? Sa istorya, nabitray na ba nila? Hindi pa. Kasi future yun eh. Ang sabi ni David, isusurrender ba ako ng Keilah? Ang sabi ng Lord, they will. But yung sinasabing, they will, ano yun? Present or future? Future. Nangyari na ba? Na-prevent din yung betrayal na yon. So walang istorya na talagang binitray ng Keilah si David. Pero nandun yung kanilang tendency na i-betray si David. Nakikita nyo? So hindi pinangyari ng Lord, bagamat sa foreknowledge ng Lord, nakikita niya ang desisyon ni Saul at ang tendencies ng Keilah. So God can see the future, but He has all the control, the sovereignty, to prevent yung mga pwedeng mangyari na hindi aayon sa kanyang kalooban. Okay, yun yung sinasabing
foreknowledge ng Diyos na hindi niya pinangyari. Okay. So, back to our lesson. God's choice, His election, was not based upon any foreseen faith or good works. In 1 Corinthians, In 1 Corinthians chapter 1, verse 26 to 31, it says, 1 Corinthians chapter 1, verses 26 to 31. Isulat nyo na lang po. I-discuss ko para nakapokus tayo. Ito yung unang verses. 1 Corinthians chapter 1, verses 26 to 31. 31. Okay. Ang sabi dito, brothers, think of what you were when you were called. Isipin mo kung sino ka, anong nangyayari sa'yo nung tinawag ka ng Panginoon. Okay, listen very carefully. My dear brethren, ang gustong palutangin ng Diyos dito, mga kapatid, ng ating Panginoon dito is, wala kang pwedeng ipagmalaki. Okay? Wala tayong pwedeng ipagmalaki. Hindi tayo pwedeng magyabangan sa isa't isa. Na, mas magaling ako sa'yo. Mas mainim ako sa'yo. Talino ako. Ako ang nagdala sa akin dito. Kaya naman ako nandito kasi dinala ko yung sarili ko dito. Walang mga ganun. Yan ang gustong ilinawin ng Lord sa atin. Okay? Sa kanyang unconditional election. You are elected unconditionally. Okay? Sabi ng 1 Corinthians chapter 1 verses 26 to 31, brothers, think of what you were when you were called. Isipin mo kung sino ka nung tinawag ka ng Diyos. Saan ka ba nanggaling? Not many of us were wise by human standards. Not many were influential. Not many were of noble birth. But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. He chose the lowly things of this world and the despised things and the things that are not, to nullify the things that are, so that no one may boast before Him. Ganon namimili ang Diyos, sabi niya. Hindi ako namimili dahil gwapo, maganda, matalino, mayaman, sikat, makapangyarihan. Wala doon ang pagpili ng Diyos. At kaya niya ginagawa yon, sabi dito sa verse 29, so that no one may boast before Him. Parang walang makapagyabang sa Kanya. Kaya tandaan mo, kung tunay kang elect, kung tunay kang ligtas, maiintindihan mo yung sarili mo na talagang naligtas ka dahil sa awa ng Diyos. Pagkagaling na galing ka sa sarili mo, alam pa, hindi mo pa nakita ang kaligtasan mo. Pag kinukompare mo ang sarili mo, magaling ako, talino, mayaman, sikat, pinanganak sa isang marangyang kaya privilege ako, special ako. Pag ganun ang tingin mo, hindi mo pa nakikita yung kaligtasan. Ang kaligtasan kasi mga kapatid is yung makita mong sarili mo na mamamatay ka na doon sa nasa gitna ka ng dagat at walang sino mang pwedeng sumagip sa iyo doon. Yun ang kalagayan mo, helpless, hopeless. And then dumating ang grasya ng Diyos at niligtas ka sa ganong kalagayan. Parang ganon. Ang nakita mo is patay ka na kung hindi nag-intervene ang Diyos sa buhay mo. Mapapahama ka na kung hindi ka pinakialaman ng Diyos. So that no one may boast before Him. In verse 13, it is because of Him
that you are in Christ Jesus. Yan ang sabi sa verse 30. Dahilan lang sa Kanya. Sino yung sinasabi niyang sa Kanya? Ang Diyos Ama. Ang Diyos Ama ang humirang sa'yo. Lagi nating narinig sa mensahe. Hinirang ka ng Diyos, hindi pa man nagsisimula ang sandaigdigan. Para dalhin ka kanino? Kay Jesus Christ. Okay? Hinirang ka para dalhin kay Jesus Christ. Kaya sabi dito sa 30, it is because of Him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God, that is our righteousness, holiness, and redemption. Therefore, as it is written, let him who boasts, boast in the Lord. Kung magyayabang ka, wala kang pwedeng ipagmayabang, kundi ang Diyos. Ang mo sabihin magaling ka. Ay, kaya naman nangyayari sa akin to eh. Ay, kaya naman yumayaman ako eh. Ay, kaya naman ako pinibless ng Lord eh. Mabait kaya ako. Walang ganon. Walang ganon. Maging yung kabaitan mo, kapatid, nagiging mabait ka o nasasanctify ka dahil ginagawa ka o pinapaging banal ka ng Diyos. Okay? So let him who boasts, boast in the Lord. Sa Lord lang. Kaya, glory to God. Soli Deo Gloria. Palaging ganon. Hindi patungkol sa sarili mo. Hindi patungkol ito sa Diyos. Now in 2 Timothy chapter 1, verses 8 to 12, it says, 2 Timothy chapter 1, verses 8 to 12, it says, so do not be ashamed to testify about our Lord, or ashamed of me, his prisoner, but join me in suffering for the gospel. But join me in suffering for the gospel by the power of God, who has saved us and called us to a holy life. Take note of verse 9. Ang sabi ng verse 9, who has saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. Ang ganda sana kung nakikita natin doon. Sulat nila lang yung mga verses. Ang sabi dito, niligtas ka at tinawag ka sa isang buhay na matuwid at isang buhay na banal, hindi dahil sa kung ano mang ginawa mo. Not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. Tinawag ka dahil sa Kanyang sariling layunin. At ang layunin na yun ay bigyan ka ng awa at mahalin ka. Huwag mo nang sabihin, huwag mo nang itanong na, Lord, bakit mo ako minahal? Siguro may nakita ka sa akin, huwag na. Ay, yung mga girls, ganun eh. Pag nililigawan, bakit mo ako, gusto? Anong nakita mo sa akin? Huwag mo nang tanongin, huwag na natin tanongin ang Lord. Walang nakita sa'yo. Hindi ka espesyal. Dinesisyon niya na itibok niya ang kanyang puso para sa'yo. Dinesisyon niya dahil sa sarili niyang layunin, by His own purpose and His own grace, He set and ordained Himself to give mercy. Kaawaan ka at mahalin ka.
Napakainam na kalagayan nun kung lubos nating naunawaan, mga kapatid. Walang kondisyon, walang tinignan sa'yo, unconditional. Ang ginawa ng Lord is, He set His heart, He set His mind, He decided to give mercy to you. He decided na patibukin niya ang kanyang puso, pag-ibig, para sa iyo. Wow! Hindi dahil may nakita siya sa iyo, kundi yun ang kanyang desisyon. Kaya bakit hindi sasabog ang iyong pagpapasalamat at pagpupuri? Bakit hindi mag-uumapaw ang iyong pagsamba kung naiintindihan mo na ikaw ay hindi karapat-dapat, na ikaw ay papuntang impyerno? Pero ang Lord ay nag-decide at ang desisyon na yon ay hindi na babaguhin pa. When Jesus said that it is finished, ibig sabihin nun, tinuldukan niya, sinelyohan niya, Yuli, ligtas ka! Yun ang ibig sabihin when He said, it is finished. Never to be repeated, never to be replaced. Hindi mapapalitan, hindi na uulitin nung sinabi ng Diyos na, ligtas ka! Tapos na yun! Wala nang pwedeng magbago ng isip niya. Ni ikaw, hindi mo na rin mababago ang isip niya. Alam na ng Lord kung anong mga mangyayari sa'yo. Ang nakaraan mo, ang kasalukuyan mo, ang hinaharap mo. At ang desisyon niya ay hindi nakabase sa lahat ng yon. Ang desisyon niya ay nakabase sa kanyang purpose, sa kanyang layunin. Kaya ang hinirang ng Diyos, hindi na niya madidisappoint ang Diyos kailanman. And that is the truth. Because God already knew who you are. In your weakest, in your strongest, in your high of highs, your low of lows, lahat alam na ng Lord. And when He said it is finished, ibig sabihin, wala nang magbabago ng desisyon na yan. Kung alam mo yon, kapatid, sasabog ang pasasalamat, Lord, amazing ang iyong grasya, ang iyong pag-ibig sa akin. Hindi ito nakabase sa kung sino ko, sa kung anong gagawin ko, sa kung anong mga kamalian ko, sa kung ano man ang mga pagsunod ko at lahat, hindi nakabase doon. Nakabase sa kanyang purpose, sa kanyang desisyon. Who has saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. At ito ang huwag niyong kalilimutan, yung kasunod na statement. His purpose and grace. Kailan binigay ang grace na yon? Babasahin natin sa verse 9, yung verse 9b, sabi dito, this grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time. Tingnan nyo sa inyo mga Biblia, mga kapatid. Yan bang nakasulat? Kailan binigay yung grace na yun sa'yo, kapatid? Ang nakasulat sa verse 9, this grace was. Pag sinabing was, anong tense yun? Past tense. This grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time. Hindi pa man pumapalo yung unang segundo ng orasan ng mundo. Binigay na sa iyo yung grace na yun. Ganon kagrabe yun. Kung talaga naiintindihan natin ang ating kaligtasan. Ganon din ang inaasahang gratitude ng Lord. Kung naiintindihan natin, kailangan nakikita ng Lord, Lord, salamat
Napakabuti mo sa akin. This grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time. Ang ibig sabihin, mga kapatid, hindi ka pa tao, hindi ka pa gumagawa ng kasalanan, hindi ka pa sumusunod sa Kanya, wala pang nangyayari sa iyo, binigay na sa iyo ng Diyos ang Kanyang kaawaan, pag-ibig, at grasya. Okay? Ganon ka katindi. Naniniwala ka ba na ganon katindi, kapatid? Kasi pag hindi ka naniniwala, kapatid, sayang. Kung hindi ka naniniwala na ganon ka katindi. Ganon ka katindi. Hindi dahil magaling ka, kundi dahil niloob ng Diyos, natapunan ka ng Kanyang grasya. But it has now been revealed, in verse 10, it has now been revealed through the appearing of our Savior, Christ Jesus, who has destroyed death and has brought life and immortality. Ano yung immortality sa Tagalog? Wala nang kamatayan. He has brought immortality to life through the gospel. And of this gospel, Paul said, I was appointed a herald and an apostle and a teacher. That is why I am suffering as I am. Kaya mai-imagine natin, listen very carefully, kaya mai-imagine natin, mga kapatid, dahil sa naiintindihan ng mga apostol noon, kung gaano sila katindi para sa Panginoon. Kaya naman napapapayag sila, ano man yung ma-encounter, ano man yung harapin nila, hindi yun nakakaabot dun sa kaligayang meron na sila. Dahil alam nila ang katotohanan kung sino sila. Ikaw, alam mo ba ang katotohanan kung sino ka? Pag may na-encounter ka bang mga problema sa buhay, matataranta ka ba at hindi mo alam ang gagawin mo? Kapatid, ang mga nauna sa atin, pinapatay sila, nilalagari, pinapakong patiwari, pinupugutan ng ulo. Binabato, si Esteban binabato, pero nakangiti sa langit. Bakit? Alam niya kung sino siya at kung gaano siya katindi. Alam niya. Sana malaman din nating mabuti. Yung mga pag-aaral natin ay nakadesign, mga kapatid, para maintindihan natin. That we are elected by God. Hinirang ka ng Diyos. Unconditionally. You don't have to prove something to God. Okay? Tandaan niyo ito, mga kapatid. You don't have to prove anything to God. Lord, ginawa ko yung ginawa ko. Sasabihin ng Lord, umayos ka nga dito. Anong ginawa mo? Wala kang ginawa. Yun ang totoo. Sinong gumawa? Ang Diyos. For from Him, and through Him, and to Him, are all things. Soli Deo Gloria. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po yung manalangin. Hallelujah, 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 hallelujah. Pama naming dakila, marami pong salamat, Lord, sa mga katotohanan binibigay niyo po sa amin. Ama, ito po ang iyong iglesia, ang Truth and Life Christian Church. Lord, kapareho din kami ng marami. Nakikita namin ang aming mga tendencies, mga kahinaan, mga weaknesses. Kaya wala po kaming may pagmalaki at may pagyabang sa iyong harapan. But Lord, umaapaw ang aming pong pagpupuri at pagpapasalamat. Dahil bagamat kami pareho ng marami, you have decided before the beginning of time to elect us, to choose us for salvation, para makasama mo for all eternity. Lord, salamat po, Ama. Salamat po. Napakabuti mo po sa amin.
Nandito po ang iyong iglesia. Pakialaman mo po kami. Kulitin mo po kami. Gawin mo po sa amin ang gusto mo, aming Ama. Para po sa iyong kaluwalhatian at para po sa aming kaligayahan. Sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang pagsamba. Tinataas po namin sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesu Kristo. Amen, amen, and amen.